Sana tama yung na-pick up ko na sauce, diba? Nabalitaan ko kasi super sarap daw nung yung nila. Kabila. Pauwi lang namin, pumunta kami sa Baobab Eyewear and Binondo. We were supposed to film there, pero sobrang init. So, tinake out na lang namin lahat. Papakita ko na lang sa inyo. First, we stopped by Baobab. Yung pinsan ko, bumili siya ng prescription glasses, pero hindi pa niya nakuha agad. Meanwhile, I got sunglasses nila. Yung nabigay sa akin is yung red na case. Originally, gusto ko yung parang beige or yellow. Pero naiya akong magsabi. So, sige, ito na lang. Cloth. Voucher ng Pickup Coffee. Alam ko yung original price ng sunglasses is $399, but I only got it for $360. Pero this is what it looks like. Ang orange ng paligid. Next, dumaan kami agad ng Binondo. First stop is Engbitin. Bumili muna kami ng mga pasalubong. Tapos, hindi ko siya kakainin ngayon kasi nga pasalubong nga to. Pero kanina, hindi namin mapigilan kainin yung custard hopya. Kinain na namin siya. Tapos, ang sarap niya. Parang lasa siyang egg tart na lasang custard. Koi roll na plain. Mooncake na bite size. Oh no! Dalawang hopyang ube. Isang hopyang munggo. Yung munggo na light. I think Plenda daw yung nakasulat. So, sugar-free siya. Ito yung excited ako. Bumili ako para tikman siya. Ito yung egg tart ng Engbitin. 50 pesos to. Tignan natin kung worth it yung 50 pesos. Mas nakatry ako ng mas masarap dito sa egg tart nila. So, I would rate it 7 out of 10. Dumaan kami sa Hongkei na sugarcane juice. Bumili kami nun. Tapos, katabi nila is yung nagtitinda ng tanghulo. Yung bigger size, pero yung binili ko yung maliit lang. First time kong kumain ng tanghulo. Masarap naman siya. Feeling ko worth it naman siya i-try. Next is etong barbecue din ng Hongkei PH. 3 for 120 siya. Pero iba-iba, parang assorted ata to. Alam ko may pinapahit lang sila. Di ko alam kung veggies ba to. Okay, try na natin siya. Sarap? Oo, kahit hindi mainit. Hindi ko alam kung ano yung kinain ko. Sarap siya. Okay, next is ito. Parang mukha siyang tofu. Ang sarap. 9.5 out of 10. Okay, next is parang siyang saging. Pero feeling ko, isa lang yung sauce nila. Okay, try na natin. For me, di ko siya masyadong trip. Parang siyang chewy, more on the chewy side siya. Di ko alam kung ano siya. Hindi ko siya super trip, so siguro mga 5 out of 10. Bumili kami netong xiaolongbao sa Dongbei Dumpling. Ito siya. Try natin siya. Favorite ko yung xiaolongbao ng Din Tai Fung. Yun lang yung na-try ko na xiaolongbao. Sana tama yung na-pick up ko na sauce, diba? Baka nag-invento ako ng sauce dito. Okay. Ito siya. Nakikita ko sila hand wrap nila yung xiaolongbao. Sarap niya, promise. Try nyo. Yung next namin na pinuntahan is yung Ying Ying Tea House. Medyo marami silang tao. Pero di kami nag-dine-in. Nag-take out lang kami. Umorder kami ng beef mami. Ito siya. Ito siya. Okay, let's try it. Masarap yung sauce niya. Yung noodles medyo kakaiba. Order ako ng milk tea nila. Nabalitaan ko kasi super sarap daw ng milk tea nila. Honestly, feeling ko masarap naman siya, pero hindi lang siguro ako sanay sa mga milk tea na ganito. More on the tea side siya kaysa sa usual na nabibili natin sa mall or sa kiosk sa labas. Yung weird lang sa feeling sa akin, yung wala siyang boba sa ilalim.
I think 75 yung cold and 65 yung hot. The last thing we went, Wonky Bakery. Sobrang na-intrigue ako sa laki ng siopaw nila. This is 215 pesos and girl, kasing laki ng mukha ko. Meron siyang asado, bola-bola, and combo. Pero I ordered yung asado nila. Here. 215 pesos. Yung normal size nila na siopaw is 85, I think. Okay, let's try it. Tinapay. Ay! May sauce pala to. Try natin yung asado. Sarap. Hindi usual yung pagka-asado niya. Hi, guess who forgot to film an outro and yung thoughts niya sa asado. Masyadong naaliw si ate girl kumain ng siopaw. Hindi na nakapag-film, kumain na lang. My thoughts sa asado, masarap siya. Definitely, I would buy it again. I think it was worth it for its price. But if you find it unreasonable to buy a big siopaw, meron naman sila yung normal size na siopaw. I think it's 85 pesos. So, if you just want to try it, try the small one siguro. Urban on the trip was definitely fun. When we went there, it was a weekday and morning siya. I think 10 a.m. and sobrang walang tao. Meron namang customers pero nasa-serve naman yung customers immediately. When I searched about it, merong mga pumipila ng 30 minutes daw. So, pro tip, pag pupunta kayo doon, try it on a weekday and morning. Based on our experience lang naman yun. Also, if you can search about the way, saan yung places na pupuntahan nyo, definitely that would help. Walking distance lang naman siya. Pero different streets lang kasi yung mga sikat nila na stores doon. Nag-walk lang kami. If tingin nyo magiging mainit that day, bring kayo ng payong, ng electric fan, and eco bag. Kasi para may lalagyan kayo ng mga bibili nyo. Or if you want to dine in, go. It's just that, dapat magda-dine in kami. Pero may mga stores kasi kami na binila na walang parang place to sit. So we opted na mag-take out na lang. Anyway, that's it for this vlog. Thank you guys for watching. If you have any recommendations, leave a comment in the comments below. Bye!